Tatanungin muna kita kung bakit ka bibili. Bibili ka ba ng bahay dahil gusto mo lang na maganda yung status mo at masabing meron kang sariling bahay? Yung iba naman bumibili hindi dahil tama na yung timing. Bumibili sila dahil nagsiset sila ng timeline based sa standards ng ibang tao. Yung iba, ang dahilan lang is ayaw lang nilang mapag-iwanan. Kasi yung ibang kasabayan nila, meron ng mga ganito by this age and that. Lahat naman tayo ay nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Sino nga ba naman ang ayaw, di ba? Mapa house and lot, condominium at kung ano pa man yan, basta sarili mong property, pinapangarap natin yan. Pero kung first time mo, ano nga ba yung mga common na pagkakamali ng mga first time property buyers na dapat nyong malaman? Dahil kung first time nyo kagaya namin noon, malamang ay hindi nyo pa ito na-consider. Noong time na nag-decide kami na bumili ng sarili naming bahay, ang baon lang namin ay yung sinasabi ng mga matatanda na Mahirap mangupahan. mas maganda na may sarili kang bahay. Ito yung best investment habang bata ka pa. And so on. Eh di ayun na nga. Sinunod naman namin. Pero nung nakakuha na kami ng bahay, ang dami palang dapat i-consider. Bukod sa expenses na dapat kong isipin, madami pa palang ibang factors na nakadikit dito. At after ng mga realizations at pagmumuni-muni namin, share namin sa inyo kung ano yung mga ito para mapag-isipan yung mabuti at hindi kayo magsisi sa dulo. Hi, I'm Ping. And if bago ka sa channel na to, nag-share ako ng journey and experiences namin dito as new homeowners dito sa Amayascapes, Bulacan. Bali, yung topic natin today is about sa mistakes or yung mga pagkakamali ng mga first-time property buyers. So, dito sa video na to, pag-uusapan natin ang mga sumusunod. Una, yung monthly payments. Pangalawa naman is yung reasons ng ating pagbili. And pangatlo, yung ating long-term plan. So, simulan na natin. Para sa una nating agenda, ito yung ating monthly payment. Guys, hindi po ito yung monthly expenses ha. Iba pa po yun. At ang tinutukoy natin dito is yung monthly na babayaran natin sa bahay or yung tinatawag nating monthly amortization. Pero kung gusto mo malaman yung monthly expenses namin dito sa bahay, panoorin nyo itong video na to or i-click nyo yung link dito sa taas. So, going back, sabi natin, ito yung binabayaran nating monthly bilang hulog sa ating bahay. Bilang baguhan sa pagbili ng isang property, ang una lang namin tinignan nun is kaya ba ng sahod namin yung monthly na babayaran. Kaya nung naghahanap na kami ng property, nag-check lang ako nun online ng mga rent-to-own at mga pre-selling. Basta pasok sa price range namin, titignan namin yung unit then mamimili kami out of all sa mga nakita namin kung ano yung pinaka-okay na property. And bukod sa napakadami nating dapat i-consider, ang pinaka-dapat mong isipin is kung kaya siya ng budget nyo ngayon, kaya ba ito ng long term? Kasi guys, hindi naman to one time eh. Mahabang bayarin to. Kasi mahabang mahaba. Like gaya ko. Kaya namin yung monthly pero alam nyo ba, nababayaran nyo to ng 10 years, 15 years, 20, 25, and even 30 years? Ayoko! Ikaw na lang. Ito ay depende sa terms ng bank or sa pag-ibig. Tapos yung monthly payment mo, possible pa itong magbago. Better sana kung pababa eh. Pero most likely, tataas pa ito. Shit, diba? Pero kung nag-cash payment ka, balik ka sa video na to kasi hindi ka kasali. Joke lang. Pangalawa, sa dapat nating pag-usapan is yung dahilan kung bakit ka bibili. Maraming tao ang nagkakamali dahil hindi nila alam yung why or yung tinatawag nating bakit sa bawat desisyon na ginagawa nila sa kanilang buhay. In general yan, no? Pero i-relate natin sa pagbili ng bahay. Tatanungin muna kita kung bakit ka bibili. Bibili ka ba ng bahay dahil gusto mo lang na maganda yung status mo at masabing meron kang sariling bahay? Yung iba naman bumibili hindi dahil tama na yung timing. Bumibili sila dahil nagsiset sila ng timeline based sa standards ng ibang tao. Yung iba, ang dahilan lang is ayaw lang nilang mapag-iwanan. Kasi yung ibang kasabayan nila, meron ng mga ganito by this age and that. Malalim yun ha. Pero real talk. Napakadami pang reasons sa kagaya nito pero kung ito yung dahilan mo, you are buying for the wrong reasons. So, bakit ko ba sinasabi sa'yo to? Hindi naman dahil ito yung reasons ng pagbili namin. Kung hindi, para i-share sa inyo yung mga natutunan namin before at after kami makabili ng bahay. Pangatlo at yung last sa ating agenda is yung long-term plan. Yes,
Tama naman na maganda na meron kayong sariling bahay. Pero naisip nyo ba yung long-term life? How your life will look like in 5 to 10 years? Wow, hindi Ang guarantee lang dito is magkakaroon ka ng years of responsibility sa pagbabayad ng inyong mga bahay. Pero naisip nyo na ba or napag-usapan nyo na kung ano yung mga magiging benefit nyo having this property? Sample na lang is, paano yung magiging transportation nyo sa work? And also, kailangan din i-consider kung saan mag-aaral yung mga kids nyo like elementary, high school, and even college. And also, kailangan nyo ding i-consider yung logistics nyo like saan kayo mag-grocery, ano yung mga restaurants na available, saan yung mga churches, hospital, and so on. So, kung wala pa kayong plano tungkol dito, it's about time na magplano tayo about this one. And guys, hindi lang dahil kukuha kayo ng property ha. Kahit wala kayo sa ganitong sitwasyon, it's always better to plan ahead. So, to summarize, ano ba yung mga takeaways or yung mga dapat nating natutunan sa video na ito? Una is yung sustainability nung gagawin nating desisyon. Kaya ba natin tong panindigan? Kaya ba nating bayaran yung terms of payment? What? Kaya ba nating bayaran yung terms of payment nito hanggang matapos? Itong pagkuha natin ng bahay is parang same lang din siya sa pagkuha natin ng mga sasakyan. Kaya nating magbayad ng down payment, monthly amortization, tapos hindi nila naisip yung repairs, maintenance, insurance, and so on. Ang ending, ayun, ipapahatak na lang nila sa bank. Pero para sa ating mga property, wag naman sana mangyari ito. Pangalawang takeaway na dapat nakuha natin sa video na ito is yung ating why. Or yung reason ng pagbili natin ng property. A few minutes later. Dapat talaga alam natin yung dahilan natin sa pagbili. And make sure na malalim ito at para sa'yo talaga. Hindi para sa ibang tao. Dahil kung bibili ka para sa magiging tingin at opinion ng ibang tao, well, ikaw lang yung mahihirapan. And pangatlo at yung last na takeaway natin is yung ating long-term plan. Before tayo gumawa ng desisyon, alamin muna natin yung magiging future natin sa choice na to. Ano yung mga pwedeng mangyari sa future? Ano naman yung mga pwedeng mangyari na hindi maganda? And also, kapag nangyari yung mga hindi magagandang yon, ano yung gagawin natin? Kumikinang ina, hindi ko maintindihan, dog. At kung meron pang dapat matutunan yung mga first-time property buyers, maganda kung ma-share nyo ito sa ating comment section. Para sa'yo na nanonood para matuto, check nyo yung comment section natin para sa input naman ng ibang viewers natin. And bago tayo matapos, dahil pinag-iisip ko na rin kayo, lubos-lubusin na natin. Ito yung question na iiwan ko sa inyo. What if kumuha ka ng bahay, tapos hindi mo na siya kayang bayaran? Ano yung mangyayari sa atin? Yan yung isa sa mga pag-uusapan natin sa mga susunod na videos. Kaya sana na-click nyo na yung like, subscribe, and notification bell para maging updated kayo sa mga future video uploads namin. Okay? Kung tapos na, see you on the next video.